mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Inang kayakap ang kanyang 4 taong gulang na anak na nagpuang patay sa guho sa Bogo City, Cebu. Kabilang sila sa mahigit 70 na matay, habang nasa 300 ang sugatan. Mga biktima ng lindol na walang maayos na tulugan, ibinabalot ang sarili sa malalaking plastic bag. Pangulong Bongbong Marcos na bumisita sa mga lugar na napuruhan, nangako ng mas maraming tent at tulong pinansyal. Grupo ng mga empleyado ng mga call center company sa Cebu nagrereklamo dahil pilit umano silang pinapapasok kahit lumindol. News 5 Exclusive. 2 lalaking nagkunwaring customer ng spa sa Parañaque biglang naglabas ng baril at ng hold up. Lalaki napagkamalang magnanakaw. Patay ng tagainang ama ng kanyang girlfriend. Eto na nga. Kilalanin ang mga sasabak sa Your Face Sounds Familiar na mapanood dito sa TV5. Go, go, go si Rufa May Quinto na may banat agad. I'm depressed, but it's okay because there's freedom of the press. Mahigit 3,000 aftershocks na ang naitala sa Cebu kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. Umakyat na rin sa 72 ang mga namatay. Kabilang na riyan ang mag-inang natagpuan pang makayakap sa guho. At live mula sa epicenter ng lindol sa Bogo City, nasa frontline ng balitang yan ang ating News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, ano na ang update dyan? Cheryl Julius ay terminated na ang sinasagawang search and rescue operation, pero nagpapatuloy pa rin ang retrieval operation dahil may 2 nawawala pa na matapos matabunan ng gumuhong isa sa mga pension house dito sa Bogo City. Magkayakap ang bangkay ng mag-ina ng matunto ng mga rescuer mula sa gumuhong pension house sa Bogo City, Cebu. Unang na-retrieve ang katawan ng 4 taong gulang na batang lalaki. Sunod na nakuha ang kanyang 35 anyos na ina. Isinilid sa body bag ang mag-ina, isinakay sa ambulansya saka dinala sa ospital ng Bogo. Andito po tayo ngayon sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo City. Sa mga oras na ito, may isang ambulansya na dumating dito sa ospital kung saan dala-dala ang bangkay ng 2 mag-ina, isang bata at saka isang kanyang mama, matapos silang matrap at matabunan ng lupa. Matapos ito ang epekto sa matinding pagyanig ng lindol. Dito, inabutan namin ang kanilang padre de pamilya na si Isagani Hilig. Sakit kasi na sir nga murni ko kadawa sa nahitabo to sir kay kung nakibaw pa lang ta nga murni mitabo dili ni ko patuon ako adto na sa balay yung sama nga mamagi ko sa gitasan gud nga ano takibaw sa kapalaran gud. Kwento niya, isinama ng asawa ang anak nang pumasok ito sa trabaho bilang kasambahay at caretaker. Sinubukan pa rin ni Isagani tawagan ng kanyang misis pero walang sumagot. Hindi rin niya agad napuntahan ng misis dahil sa mga sirang kalsada. Kung asa man lang karon wala. Ang mahila ng ilang taong pagkadto daw. Gabayan tala sinitasan nga mato sila ha. Sama na di mo kapugnan. Tawar mo tagod. Kung kapugnan pa nako kanang kung dili gud. Tumulong na ang mga K9 unit sa search and rescue retrieval operations. Inuna nila ang gumuhong apartil sa May Mansueto Street sa Barangay Lourdes. Binisita naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Barangay Pulang Bato kung saan ang housing village ng mga Yolanda survivor. 2 pamilya o 7 individual ang nasawi, kabilang ang isang buntis at 4 na bata. Gumuho kasi ang semento ng kanilang bahay ng dahil sa lindol.
Ayon sa mga rescuer, ang isang ina isinangga ang sariling katawan sa nahulog na kisame na semento para mailigtas lang ang dalawang anak. Pero pare-parehas silang nasawi. Nagkalat naman ang mga tsinelas, sapatos at laruan sa lugar. Yan daw ang bakas ng lindol. Hindi pa matukoy kung ilan pa ang nawawala. Pero tuloy-tuloy lang ang search and retrieval operations dito sa Cebu. Julius at Cheryl, yung dalawang mga missing ngayon ay napag-alaman natin na naka-check in doon sa mismong pension house kung saan din natagpuan yung mag-ina at pawang mga turista at guest itong missing ngayon na hanggang ngayon ay pinaghahanapan ng mga rescuer. Sa mga oras na ito, Cheryl, ay nakatayo tayo dito sa Barangay Lourdes at sa likuran ko makikita nyo naman ang isang gusali na gumuho, isa itong apartel. At kanina ng hapon ay maraming mga responder at rescuer na nandito dahil may mabahong amoy na nagmumula sa loob ng nasabing gusali at hinala nila na posibleng may na-trap na tao sa loob at namatay. At kaya ngayong mga oras na ito ay iniwan muna nila kahit hindi nila kayang suungin yung nasabing gusali dahil na rin para masiguro yung kaligtasan nila. At ngayon nga habang tayo ay nagbabalita ay biglang sumabog itong poste na sa gilid natin na kinatatayuan natin, so hindi pa talaga stable yung mga linya ng kuryente at poste ng kuryente dito sa Bugo City. So ngayon, Cheryl, ay anumang oras ay pupunta dito yung iba pang additional responder para magpadala ng mga heavy equipment para gayon din ay i-demolish itong gusali at matiyak kung ano ba yung babahong amoy na nanggagaling sa loob ng nasabing gusali. At yan muna ang latest, Cheryl at Julius, mula dito sa Bugo City. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, John Aroa. Nagliyab ang isang bus sa bahagi ng NLEX sa Marilao, Bulacan. Sakay niya ng mga estudyante at magulang na galing field trip. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nabalot na makapal na usok ang northbound ng NLEX sa bahagi ng Marilao, Bulacan kagabi. Nagliyab ang likurang bahagi ng isang bus. Ang kaibigan, may nasasunog dito sa NLEX. Isa natin minsan ang papasok yung usok. Sakay ng bus ang mga grade school students at kanilang mga magulang na galing noon sa field trip. Pauwi na sila ng bayan ng Santa Maria nang mangyari ang sunog. Bali, ang po nung driver, sir, sumabog daw po yung gulong. Pagka po, sir, bigla daw pong lumiyab. Ligtas namang nakababa ang 45 pasahero bago tuluyang masunog ang bus. Naapula rin naman ang sunog kalaunan. Napuruan sa sunog ang likurang bahagi ng bus. 30% lang po yung nasunog sa bus, sir, kasi halos sa likod lang po sa may engine bay. Nagdulot ng pagbabagal ng daloy ng trapiko sa bahagi ng northbound ng NLEX ang nagliyab na bus. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Nawi sa barilan ng isang buy-bus operation sa Batangas City. Napatay ang suspect habang sugatan naman ang 3 pulis. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa pulsa drone video na ito, ang ikinakasang buy-bus operation ng mga pulis sa kanilang target sa Barangay Bolbok sa Batangas City noong Lunes. Bibilisan na ng baril ang mga operatiba sa suspect na si alias Bonsai. Hindi na nakita sa video pero nauwi na pala sa enkwentro ang operasyon. Nung natunugan ng grupo ni Bonsai na pulis yung katransaksyon nila, nagkaroon ng exchange of fire na tumakbo, hinabol ng mga tropa natin, mga sa Batangas City, at sila ay pinaulanan ng bala. 3 pulis ang sugatan sa shootout. Agad namang tumakas sina alias Bonsai at mga kasama nito matapos ang pamamaril. Sa ikinasang hot pursuit, inabutan ng Batangas Police si alias Bonsai sa isang masukal na lugar. Pero imbis na sumuko, muli siyang nagpaulan ng bala. Dito na napatay ng mga pulis ang suspect. Halos 100 approximate lang ang dineploy natin na personnel para ma-corner natin si alias Bonsai at ang kanyang mga kasama. Nakatakas naman ang 2 kasama ni alias Bonsai. Patuloy silang tinutugis. Habang nasa maayos na kondisyon na sa ospital ang 3 sugatang pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Huwebes.
Pure OPM power ang ihahatid ng Music Countdown show natin na Vibe para sa pinakamalaking music award-giving body ng bansa na Awit Awards. Magsasama-sama ang ilang music labels at iba pang OPM acts para i-anunsyo ang mga nominado sa the 38th Awit Awards. Mamaya na po yan, 8:30 p.m. sa Atmosfera Poblacion, Makati City. Ibibida rin po dito ang mas solid pa na pagsasani puwersa ng Philippine Association of the Recording Industry o PARI at MQuest Venture para mas palakasin pa ang Awit Awards na gaganapin next month. At dahil every day is OPM Day, tutok na sa Daily Music Countdown show na Vibe dito lang sa TV5. Ito pa nga, siguradong mag-iiba ang inyong weekend TV habit, mga kapatid. Dahil simula po sa Sabado, makikilala na natin ang mga bagong celebrity performers na ka-face na, abay ka-sound pa. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. From Lady Gaga to Bruno Mars, umpisa pa lang daw yan ha? Dahil marami pang sorpresa at pasabog na music icons ang isa sa buhay sa pagbabalik ng inaabangang celebrity musical competition na Your Face Sounds Familiar with new host Quiz Bong Navarro at Quiz Jong Hilario. Ang celebrity performers, atake! Kasama sina Akira Morishita, Alexa Ilacat, Diamante, Jarlo Base, Jason D, ang tandem ni na JM De La Serna at Mariel Montellano, at ang kakapanalo pa lang sa Masked Singer Pilipinas na si Pepe Herrera, and Buba herself, Rufa May Quinto. Gusto ko rin po magpasaya ulit ng tao para sumaya din ako, kaya I'm depressed but it's okay because there's freedom of depressed. Abangan din ang coaches na sina Clarice de Guzman at Nyoy Volante. Jury naman sina megastar Sharon Cuneta, Ogie Alcacid at Gary Valenciano. Mapapanood ang Your Face Sounds Familiar this weekend dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, estudyanteng pauwi na nasalpok ng van. Driver nakainom. House arrest resolution ng Senado posibleng makaapekto raw lalo sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At BTS members kanya-kanyang ganap bago ang kanilang much-awaited comeback. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang estudyanteng nabundol ng van na minamaneho ng lasing sa Apayao. Ang biktima pauwi na sana matapos makakuha ng ayuda sa edukasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Tulong-tulong ang mga rescuer at residente sa bayan ng Luna sa Apayao sa pagbubuhat sa 18 anyos na estudyanteng nakahandusay sa damuhan. Ang estudyante nasagasaan ng isang van. Habang ang van, wasak ang harapang bahagi dahil sumalpok pa ito sa poste matapos makadisgrasya. Punta po siya ng office of the DPWH Apayao. Binalak pong mag-overtake yung suspect. Pero nung mag-overtake siya, nakita niya na merong approaching vehicle on the opposite direction, ma'am. Umiwas po siya, he swerved to the left to avoid a collision. Unfortunately po, ma'am, nabangga po niya yung estudyante. Base sa investigasyon, pauwi na sana ang biktima sa kanilang bahay matapos iproseso ang kanyang educational assistance nang masagasaan siya. Ang driver ng van, napag-alamang nakainom pala. Nawasak po yung harapan ng van, kaya posible po na mabilis ang pagpapatakbo niya. According po sa investigador ng kaso,
naobserbahan po nila na nakainom. Di umano'y nakainom yung suspect. Itinakbo pa sa pagamutan ng biktima pero idineklara siyang dead on arrival dahil sa sugat na tinamo sa ulo. Hawak na ng mga otoridad ang suspect na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Inaprubahan ng Senado ang resolusyong humihiling sa International Criminal Court na isailalim na lang sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero babala ng isang abogado, imbis na papagbigyan, baka lalong hindi pauwiin si Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Higit 6 na buwan nang nakakulong sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para yan sa inaharap niyang kasong crimes against humanity, bunsod na madugang drug war sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kahapon nagbotohan sa Senado para sa resolusyong humihiling sa ICC na ipa-house arrest na lamang ang dating Pangulo for humanitarian treatment. Humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang hustisya po ay bulag, ay nakatakip po yung mata para nga walang makita. Para kay Senator Bato de la Rosa, parang ama na raw niya si Duterte at dama raw niya ang pagnanais ng dating Pangulo na makauwi. Ang gusto niyang iparating sa akin, Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inuuna na isda. Ako'y nakikiusap na sana isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Dagdag pa ni Senator Bongo, nakakabahala na mag-isa si Duterte sa kulungan. Baka raw nakalilimutan pa ang 27 gamot na iniinom niya araw-araw. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. At kilala ko po si Tatay Digong. Ano yun eh. Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Pero giit ng ilang pang sumusuporta, hindi raw ibig sabihin ng resolusyon ay malilinis na agad ang pangalan ni Duterte. Hinihiling ko sa aking mga kasamahan bilang mga senador ng sambayan ng Pilipino. Kasama na rin ang ating mga kasamahan na sila Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, na pairalin natin ang pag-unawa. Sa kabila niyan, hindi nagpadala ang ilan sa mga binanggit ni Senator Jinggoy Estrada. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. May basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya? Sina Senate President Tito Soto at Senator Raffy Tulfo naman parehong nag-abstain. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD. However, my choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. It should be proven na meron po siyang sakit. Then, if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Sa huli, 15 ang pumabor sa resolusyon at 3 ang tumutol. Pero hindi naman nabanggit sa resolusyon kung saang bansa posibleng i-house arrest si Duterte. Babala naman ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, posibleng mag-backfire ang resolusyon. Baka raw isipin ng ICC na panghimasok ito. Bukod dyan, magiging pruweba ang ginawa ng mga senador sa lawak ng impluwensya ng mga Duterte sa bansa, kaya mas lalong hindi raw pwedeng basa-basang pauwiin ang dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid,
News 5. Magsasama na sa iisang team ang magkapatid na sina Seth at Steph Curry. Inanunsyo ng Golden State Warriors na pumirma na sa kanila si Seth. Sasamahan niya ang kanyang kuya na nasa GSW na mula pa noong 2009. Gaya ni Steph, kilala rin si Seth sa husay sa 3-point shot at inaasahang madadala niya yan sa bago niyang team. Ito na ang ikasampung NBA team ni Seth na huling naglaro para sa Charlotte Hornets. Nagdagdag ng 3 players ang Gilas Pilipinas para sa nalalapit na 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kabilang na sa Gilas lineup sila Quentin Milora Brown, RJ Abarrientos at naturalized Filipino Ange Kwame. Sasamahan nila ang Gilas team na naglaro na rin sa FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia. Nagbabalik din sa squad si big man Kai Soto na ilang buwan ding nagpahinga dahil sa injury. Sa Nobyembre na ang unang window ng World Cup Asian Qualifiers. Nasa Group A ang Pilipinas at makakalaban natin ang Guam, Australia at New Zealand. Yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos nag-inspeksyon sa mga lugar na pinaka-napuruhan ng lindol sa Cebu. Baguio City Mayor Benjamin Magalong may banat kay dating Congressman Zaldy Co. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. Kanya na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid? At News 5 exclusive, mga nagpanggap na customer ng hold up ng spa sa Parañaque. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa CCTV ang pangho-hold up sa isang spa sa Parañaque. Ang mga kawatan nagpanggap pang customer saka biglang naglabas ng baril. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Sa pulsa CCTV ang dalawang nagpanggap na customer na pumasok sa isang spa sa barangay San Dionisio, Parañaque. Pasado 12:00 ng madaling araw, pagpasok sa loob, kunyaring tumitingin at pumipili pa sila ng mga offer ng spa. Maya-maya, may binubunot na sa kanyang salawal ang nakaitim na jacket. Isa pala itong baril hanggang sa kinasa niya ito at sinimula ng pangho-hold up. Inisa-isa nila ang mga kaha. Lumapit pa ang isa sa kanila para sirain ang CCTV. May tinangay din silang itim na bag at saka sila umalis at tumakas ng spa. Ayon sa mga pulis, 10 cellphone pero nahigit 5,000 piso ang tinangay ng dalawang hold-upper. Hanggang ngayon, takot na takot pa rin ang isa sa mga tauhan ng spa dahil sa pangho-hold up. Nanginginig pa yan. Tapos ma'am, ayoko talagang magbukas ng pinto. Kinasa ma'am tapos tinutok niya sa ulo ko. Iniisip ko anytime babarilin na niya ako. Kaya sabi ko, Diyos ko sir, wag niyo po kami sasaktan. Kunin mo lahat ng gusto mo. Ang dalawang hold-upper pilit na pinasok ang mga spa rooms at kapag ka may nakitang tao, tinututukan ng baril at kinukuha ang kanilang mga cellphone at wallet. Ayon sa mga pulis, tila sanay na raw mang-hold up ang mga suspect. Kung titingnan natin sa CCTV, mukhang matagal nilang ginagawa to kasi saglit lang mga ilang minuto lang ginawa nila yung panluloob do sa spa. Then agad-agad sila nakaalis gamit ng isang motorsiklo, ma'am. Patuloy pang tinutugis ang dalawang hold-upper. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Matindi ang banat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa nagbitiw na si Congressman Zaldy Co. Bukod dyan, nagpaliwanag din si Magalong kung bakit siya umalis sa Independent Commission for Infrastructure. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid.
Hindi na nagpatumpik-tumpik si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nang humarap siya sa Senado. Agad niyang binira ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico na nasasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Hindi raw sapat ang pagre-resign na pinalalabas pa ng mga kaalyado ni Ko na para bang sakripisyo sa bayan ang pagbibitiw nito. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part and it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, hypocrisy, at nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino. Dapat aniyang magpaliwanag si Ko, pero hindi lang si Ko ang binanata ng alkalde. Pinatamaan din niya ang banat sa kanya ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro tungkol sa umano'y anomalya sa 118 million pesos na Baguio Tennis Court Project na ang mga diskaya ang kontraktor. Ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya at dahil dito po nakausap po natin ang Pangulo kahapon. Kung may issue po tungkol sa conflict of interest, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. So, ibig sabihin, simple lang yon. Ayaw, huwag ka na mag-imbestiga. Parang bigla mong palalabasin na maanomalyang tennis court. I think, below the belt yun. Probably, she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Naniniwala rin daw si Magalong na baka meron siyang nasagasaan sa pag-iimbestiga sa mga korupsyon. Kung bulok pa ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. Pero ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chairperson na si Congressman Terry Ridon, dapat daw sisihin ni Magalong ang kanyang sarili. Hindi raw kasi niya sinabi agad ang tungkol sa tennis court project sa kanyang lungsod. Ito'y kahit alam naman na niyang mainit ang issue ng kickback, partikular na mga diskaya. Sa huli nanindigan si Mayor Magalong na nananatiling maintegridad ang investigasyon ng ICI, pero mas maganda raw kung isa sa publiko ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa labas ng kanilang mga bahay, nagpalipas na magdamag ang mga residente sa San Remigio, Cebu dahil sa sunod-sunod na aftershocks. Ang ibang residente naman sa Medellin, binalutan ng mga sarili ng plastic bag dahil wala na silang masilungang tent. Live mula sa San Remigio, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang mga residente dyan? Cheryl, kabado pa rin ang mga residente dito sa bayan ng San Remigio sa Cebu dahil mayat-maya pa rin nararamdaman ang mga aftershocks. Katabi lang kasi ito ng Bogo City na siyang naging epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Kaya naman bukod sa mga nasirang struktura, marami ring mga residente rito ang sugatan. Nagtitiis sa lamig ng gabi ang maraming residente sa San Remigio, Cebu habang nasa labas ng kanilang mga bahay. Ang iba, lumikas na dala ng pangamba, lalo't sunod-sunod pa rin ang nararanasang mga aftershocks. Kasi natakot po kami sa loob. First time po, sobrang lakas. Kasi natakot po kami. Kasi may mga anak po ako kasi mabagsakan kami ng kahoy. Tila naging tent city naman ang open grounds ng bayan matapos magtayo rito ng mga modular tent. Ang problema, nasa 50 piraso lamang ang meron ng LGU. Kulang na kulang para sa mahigit 200 pamilya na nag-evacuate. Kaya ang iba, nagtsatsaga na lang kahit sa mga trapal o inilatag na banig. Ang ibang residente naman, nanlilimos na sa kalsada. Wala pa rin kuryente at tubig sa bayan, lalo't karamihan sa mga pump ay nakaasa lamang sa supply ng kuryente. Sunod-sunod din ang dating ng mga sugatang residente. Marami ang may mga sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos mabagsakan ng mga gumuho nilang bahay. May nabubog sa paa at meron din kinailangan ng alalayan gamit ang wheelchair. Sa bayan ng Medellin, natulog ang mga residente sa loob ng malalaking plastic bags. Umuulan kasi at wala pa silang masilungan. Umakyat sila ng bundok matapos ang lindol.
Sa bayan ng Daan Bantayan, hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan ng ilang kalye dahil halos bumagsak ang mga bahagi ng daan. Parang hihiwalay pa ang tulay dahil sa malalaking bitak nito. Nangangamba tuloy ang mga residente na hindi sila maabutan ng tulong. Wala pang narating na tulong sa amin. Maski isa. Bakit? Hirap kasi madaanan yung dalawang bridge nasira. Wala nang masasaing at wala nang ulam. Sa San Remigio, nakaburol na ngayon ang isa sa mga nasawing tauhan ng Philippine Coast Guard mula sa gumuhong sports complex sa bayan. Gusto ko po sana siyang magkabanding, magka-close kami. Wala na. Sobrang sakit kasi bago siya nag-Coast Guard, marami siyang pinaghirapan. Isang iglap lang, isang patay agad. Nakatakda namang ibiyahe sa Iloilo ang isa pa sa mga nasawing miyembro ng PCG. Bukod sa kanila, nasawi rin sa pagguho ang isa pa nilang kasama sa PCG, isang tauhan ng BFP at 2 sibilyan. Cheryl, bukod sa limitado lamang ang bilang nito mga modular tents na available, pakita ko lang sa inyo kung gaano ito katibay. Actually, hindi siya ganun ka-sturdy. Medyo malambot lamang siya, kaya kung sakaling tangayin ng malakas o magbugso ng malakas na hangin dito, maaaring matumba itong mga naturang tent. Meron siyang net sa ibabaw din, kaya posibleng mabasa sa ulan ang mga residente. Bagamat pinagpapasalamat ng mga nandito sa Cebu yung mga tulong na kanilang natatanggap, patuloy pa rin silang nananawagan. Isa dyan, yung mga tent o matutulugan nila gaya ng banig, pati pagkain, malinis na inuming tubig, gamot kung kinakailangan, maging pinansyal na tulong para naman sa mga residenteng nasira na yung kanilang mga tirahan. Cheryl. Emon, dito nga sa mga pangangailangan na tent at pagkain, ano ang tugon dito ng pamahalaan? Sa ngayon, Cheryl, talagang they're maximizing all their efforts, no? Pero mas nakikita natin yung presence ng pribadong mga individual at kumpanya na nagpapaabot ng tulong dito sa mga apektadong residente. Kasi nga, limitado lamang din ang dito sa San Remigio, Cebu, no? Limitado lamang yung kanilang mga modular tents na pinakita ko sa inyo. At saka yung dahilan nila dyan kung bakit ganyan yung disenyo, dahil designed siya para sa mga evacuation centers. Ang problema, takot magstay sa mga indoor areas itong mga residente, kaya naman inilabas nila itong mga modular tents. Ang iba naman, ganitong klaseng tent, yung mga pang-camping na hindi rin talaga safe kung sakasakali, kung sakaling bumuhos naman ang malakas na ulan na may kasamang hangin, if ever. Cheryl. Ang malala sa sitwasyon mo, yung mga kababayan nating natutulog ng nakaplastik. So kailan daw madadagdagan itong mga tents na ito? Ang sabi naman ng provincial government, Cheryl, talaga magpapaabot sila at magdadagdag ng mga tents, no? At isa rin yan sa mga ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos para matulungan at maagapayan kahit papano itong mga residenteng takot manatili sa kanilang mga bahay at nagtsatsaga muna sa kabila ng lamig ng panahon tuwing gabi para nga masiguro ang kanilang kaligtasan sa tuwing nararamdaman ang mga aftershocks dito sa Cebu. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Binisita naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lugar na napuruhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Nangako siyang magtatayo ng tent city. Live mula sa Bogos City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, ano-ano pa ang mga tulong na ibibigay ng gobyerno sa mga biktima ng lindol? Julius, magbibigay ng pinansyal na tulong si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu. 50 million pesos ang ibibigay niya para sa probinsya ng Cebu at 20 million pesos naman para sa mga bayan ng Sugod, Bogos City at San Remigio. At tig 10 million pesos naman para sa mga bayan ng Tabuelan, Tabogon, Santa Fe at Madre Dios, Medellin at Bantayan Island at Daan Bantayan. Sinuyod ni Pangulong Bongbong Marcos ang Yolanda Housing Village sa Barangay Pulambato sa Bogos City, Cebu. Ito ang relokasyon sa mga survivor ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. 7 tao ang natabunan ng gumuhong bahay nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa lungsod nitong Martes. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan na huwag munang tirhan ang housing village. Sunod na ininspeksyon ng Pangulo ang Archdiocese of San Vicente Ferrer Parish Church sa lungsod. Inabutan namin ang mga residente na napasugod sa simbahan matapos malamang may relief operations. Ang ilang residente nagpaskil na ng mga karatulang kailangan nila ng malinis na tubig at pagkain.
Dahil marami pa rin Cebuano ang nangangamba sa aftershocks, may ilang natutulog sa gilid ng kalsada at open area. Pangako ng Pangulo, magtatayo ng tent city. Ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin. Ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit nung COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. Binisita naman ni VP Sara Duterte ang mga biktima ng lindol sa bayan ng Medellin. Nagdala rin siya ng relief goods. Julius at Cheryl ay nakaalis na ngayon dito sa Bogos City si Pangulong Bongbong Marcos matapos nga ang kanyang isinagawang situation briefing, habang si Vice President Sara Duterte naman ay nauna nang nakaalis dito sa Cebu matapos niyang binisita itong mga apektadong residente ng lindol sa bayan ng Medellin, at nakiramay rin siya sa mga namatayan ng lindol, dahil sa lindol. At nangako naman itong Department of Health or inatasan ng Department of Health ang PhilHealth na sasagutin nito ang lahat ng gastusin sa ospital ng mga biktima ng lindol dito sa Cebu. Maraming salamat, John Arawa. Naghain ng reklamo sa DOLE ang ilang BPO employees sa Cebu laban sa kanilang mga kumpanya. Yan ay matapos daw silang piliting bumalik agad sa trabaho kasunod ng lindol. Giit ng mga empleyado, inilalagay sila sa peligro. Lalo't tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershock sa lalawigan. Ang ilan sa kanila, pinatawan pa ng parusa matapos mag-absent. Susunod, alamin ang mga pinagkakaabalahan ng BTS members bago ang kanilang big comeback. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dahil sa maling akala, pinatay sa Taga ang isang lalaki sa Amulong, Cagayan. Ayon sa pulis, pumunta ang 35 years old na biktima sa bahay ng kanyang girlfriend. Pinilit daw buksan ng lalaki ang bintana at pinto ng bahay. Dito na lumabas ng bahay ang senior citizen na ama ng kanyang girlfriend na may hawak na itak. Dahil sa pagkataranta na pagkamalan daw ng ama na magnanakaw ang lalaki, kaya ito'y kanyang pinagtataga. Dinala sa ospital ang biktima pero diniklarang dead on arrival. Kusang sumuko sa mga barangay tanod ng suspect at naharap sa reklamong homicide. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Busy sa kani-kanilang event ang BTS members na lalo namang nagpapa-excite sa armies worldwide para sa inaabangang big comeback ng grupo. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Who is that? Uy, si BTS Jimin. Looking like a daydream sa Paris Fashion Week. Blonde hair, may pa-bare chest. Parang butter sa runway. Sa Milan Fashion Week naman, si BTS leader RM nag-dope walk para sa isang luxury brand at nag-tourist mode pa. Viral din ang photo booth pics niya kasama mismo sina South Korean President Lee Jae-myung at JYP Entertainment founder Park Jin-young. Pero teka, celebrity frame lang pala ng photo booth si RM dyan. Habang si Jin, nasa Dynamite Ambassador era, endorser ng bagong rice and apple drink. Ibebenta yan dito sa Pilipinas, first country sa Southeast Asia. At ang golden matinee na si Jungkook, back to TikTok after 2 years. Sinayaw ang Thai remix ng Fashion na kanta ng K-pop boy band na Cordis. Eto naman si J-Hope,
bida sa Hope on Stage, the movie. Ang huling world tour niya sa 16 cities, mapapanood na sa big screen simula November 12. Iba-iba man ang ganap ng BTS members. Siguradong ang ARMY, abay, you can't fake love, the hype for their big comeback. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.